madumi sila masyado maglaro. Mga niya sila, mga demonyo talaga sila. Unang-una, manggagamit, hindi tinandaan nila na si Digong ang nagpalibig. Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, iyo yun eh. Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon, hindi si Inday. Pwedeng ganun yung ploy, ganun yung utak ng mga tarantado eh. No? So isa, totohanang impeachment, isa, kunwari lang na impeachment. Parehas ang intensyon, wasakin ang Sara Duterte. Pagka may ikot ang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan eh, yung ano ng tatay niyan eh. Pasasabugin ko eh. Puta yung mga, pasasabugin ko para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. January 6, magre-resume ang Senado at saka Kongreso. Supposed to be, ano pa sila eh, 1 year na break yan eh. So nag-break sila ng December 20, so dapat resume pa yan ng 21, no? Next year, January 2025. Pero, ang ano dyan eh, hindi, parang resumption, January 6. So you can just imagine, di man tayo tanga, itutuloy nila yung impeachment. So, bakit kinakailangan sila imbis na 21, mag-January 6? Ang lumalabas dyan, irarally nila, nasa utak talaga nila, impeach si Inday Sara. Isa yun, impeach, yung talagang tanggal. So mamadaliin. Bakit from 21 ginawang 6? Kasi 20, swore in si Trump. Ang gusto siguro nila, in-imagine nila, pagka na-swore in si Trump, as the new US President, wala na si Inday. No? Now, kung i-connect nyo doon sa mensahe nila, so i-connect ninyo yung message na, yung intel natin na they need, humingi si Tamba ng 1 trilyon o 3 trilyon, no? Para impeach si Inday Sara, siguraduhin niya, ibig sabihin noon, he needs that amount para bayaran yung mga tao. So walang problema siya sa Congress, kasi hawak niya yung Congress, so babayaran na lang niya. Siyempre, pupunta yung okay, pumapayag tong mga to para makat short yung break nila kasi may perang involved. Tanggap sila. So, ang tansya natin dyan, kukunin nila yan ng mga 1 day, 2 days na matatransmit to the Senate. So, kung 6, 7, by 8, nasa Senado na. Parang ginawa no ni Villar, no? Villar noon, na tuloy-tuloy lang siya, tapos objection, pero tinransmit na. In-elevate na lang with the votes, no? It's a numbers game. Tanong, bakit si hindi ma-impeach si Bongbong? Hawak nila yung Kongreso eh. So, something to correct pagka nagkaroon tayo ng RevGov, ano? Something to correct pagka nagkaroon tayo ng RevGov. Maglagay ka nga lang doon ng Council of Elders sa itaas who can fire the President anytime kung hindi umandar yung ilalim na provision sa Constitution. Dadagdag lang natin sa Constitution na if everything else fails, how to remove a President, the Council of Elders can remove the President because the Council of Elders were elected or are supposed to be elected by the multi-sectors in society and they are all credible people na vet na yan and then magko-convince sila pagka merong trigger mechanism na sa Constitution natin ilalagay din. Balik tayo, January 6, raralihin nila yan. O mga tingin natin, bayad na yung mga yan. Tapos noon, ipapanik sa Senado. And then, magiging hukumbitay na sila. And yung iba dyan, babayaran. So, kahit may mga kakampi kay Inday, igigilty nila kung nabayaran yung mga gusto nilang bayaran. Ngayon, kung hindi, pe-present nila yung lahat ng ebidensya, no? Ma-present lahat ng ebidensya na nakikinig lang ng tao, cover dyan ng media na nakikinig buong mundo, no? Isipin niyo yung employee, ha? Tapos noon, wawasakin yung pangalan ni Sara Duterte, wawasakin ang pagkatao ni Sara Duterte, and then, pagka na-present yung ebidensya, pwede naman nilang iurong na lang nila yung demanda, yung impeachment, iurong na. Para no need for a decision na not guilty or guilty, no need. Kasi sinira na nila yung tao sa mata ng buong mundo. Pwedeng ganun yung ploy, ganun yung utak ng mga tarantado no? So isa, totohanang impeachment, isa, kunwari lang na impeachment, parehas ang intensyon, wasakin ang Sara Duterte ninyo, and then, sirang-sira na siya.
So by 2028, kung presidential election, sira siya. 2025 election, kung matuloy man yan, lahat ng endorse niya, wasak na. Sino ano niya? Sino makinig sa iyo, magnanakaw ka, kuno. Sasabihin ng mga tao, sige-sige ng mga vlogger, ng mga bayaran, bibitain namin kayo, umikot ang gulong, at yung mga troll. So sabay-sabay na nangyayari yan. With all the money, ang problema, ninakaw nila yung pera natin. Mga kababayan, ang nag-create ditong senaryo na to is BBM, tapos noon si Tamba, o kung sino pa yung mga think tank nila, madumi sila masyado maglaro. Mga niya sila, mga demonyo talaga sila. Unang-una, manggagamit, hindi tinandaan nila na si Digong ang nagpalibing. Sabi ko nga kay Digong dun sa party, sir, ako galit na galit mga walang yang manggagamit yung tarantado nila. Isipin mo, ikaw nagpalibing sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yan, sabi ko. Pagka may utang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan yung ano ng tatay niyan pasasabugin ko puta yung mga para sabugin ko para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it a demolition job. I will demolish yung bangkay, mga walang niya kayo. You brought it upon yourself, BBM. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang niya. Tumakbo ang presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unity team. Para kayong love team Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, yun Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon, hindi si Inday. Si Inday magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse o sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niyo yung sistema para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat And here you are, bayad kayo ng bayad sa mga head of agency. I'm sorry, AFP, kung totoong nagbabayad, wag na. Grabe, you've lost your moral ascendancy, pati PNP. And it has to stop. Wag nyo kaming tatakutin. Wag kayong salita-salita. Tumahimik na lang kayo. Kung maaari, gumawa na lang kayo. Either kampi kayo ni BBM or kampi kayo ng taong bayan. Ayan, may nagsasalita ng junior. Mahiya kayo. So, issue ngayon yun. Sa balita, sa SOCMED, may mga junior officer na nagsasalita. Sinabi ko sa inyo may problema Hindi nyo kayang bayaran yung junior officer. Hindi nyo kaya na makontrol yung iisipin ng junior officer. Ang problema ninyo, itong mga junior officer, sila may tao. Sila ang may hawak ng armed forces. You have that wrong notion, mga general. Akala ninyo, susunod sa inyo, yung mga junior. Wrong. Ang gagamitin ninyo, mga komunista, handa kami doon. Handa kami. Papanig ang armed forces sa amin. Alam namin papanig sa amin ang armed forces. The armed forces will come out in this situation as protectors of the people. Maliwanag, kitang-kita sa mga nangyayari. Kitang-kita. Ngayon, sign na yung junior officers nagsasalita na. Where will they get the courage na magsalita? Kasi timbangan yan Mentras nakikita mo na malaki yung tama, iiwanan mo tong iwas pusoy na reasoning. Iwas pusoy, pakialam natin dyan. Kasi ito, nakikita mo, tumitimbang na yung galit ng tao, yung rason ng tao, katwiran ng tao, yung katotohanan, mabigat na masyado para hindi pansinin. Kaya doon sila kumukuha, doon sila humuhugot ng kanilang katwiran, yung katotohanan, at yung inisip nila kinabukasan na ng bansa natin. Okay? Superiors na chain of command, bebreak yan. Sigurado yan, mag-break yan. Sabi ko nga sa inyo, nandun kami. Kitang-kita namin, nag-break yung chain of command. Naranasan namin. Kaya, kayo mga junior officers, Merry Christmas sa inyo, hindi sa gusto nyo na bastusin yung mga senior ninyo Hindi Pero, yung timbangan, ito, babastusin mo yung senior. Hindi. Chain of command tayo. Pero, galit na yung tao, ninakawan tayo, nagko-contempt sila. Mas matimbang ngayon, ito. Taong bayan. Kaya ito, mababastos talaga. Kahiya-hiya, mga general. Kahiya-hiya. You will lose your command. Dadating yung punto, yung junior officers, kakalas yan. Gaya nangyari na EDSA 1. Again, isang pagkakaiba. Walang FGF noon. Binibigyan namin kayo sa FGF. Neutral kami. Tigas ng ulo nyo, neutral kami. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon
salbahin ninyo sarili ninyo. Hindi nyo ba nakikita yung kabaitan namin? We're giving you the chance to respond to the Filipino people. We're trying to ask for answers. Answers sa mga gusto nilang kasagutan sa kanilang mga tanong. Saan napunta yung ginto? Saan napunta yung sa PhilHealth? Sino yung loan better na nananalo? Paano saan napunta yung mga bakal? Bakal? Anong bakal? Yung bakal ng nung flood control. Walang bakal. Saan napunta yung bakal? Sorry Paskong Pasko. Saan napunta yung mga kawalangyaan na mga 1.4 billion pinagmalaki-malaki ni Bibi? That's why something's wrong. And hindi nyo kayo sumira sa kamada, kayo mismo, yung kasakiman ninyo, yung pagplunder ninyo, yung kasakiman ninyo sa power, yung greed ninyo sa power, at yung pagnanasa ninyong sirain ang mga Duterte, yun ang sumisira sa inyo. Hindi tanging tao Pinili ninyong apihin si Inday Sara, pinili ninyong tirahin si Tatay Digong, si Digong. Putang ina, napakabait na tao, hayop yun. Ako nakatabi ko, nakausap ko napakabait na tao Yung sasabihin niya marami siyang pinatay, yung EJK. Front lang niya yun front lang niya. Hindi makabasag ng pinggan si Tatay. Mabait si Digong talaga. Itong mga drop. Bumabawi yan Gusto nila mayari si Duterte. So it will become a statement. It will become an impactful event in history na yung kumalaban sa droga, yun ang EJK na sinasabing kuno-kunong kwento, yung mga tumira sa mga drug lord at sa sindikato, ayun na nangyari.